Nagising ako dahil sa walang patid na tunog ng cellphone ni Devin. Dinilat ko ang mata ko. I'm still feeling unwell. Pero nagtataka ako dahil pakiramdam ko'y may mabigat sa katawan ko. Halos lumundag ang puso ko nang makitang may nakayakap na braso sa akin. At ganun din na may nakadantay na leg sa akin. Naramdaman ko din ang mainit na paghinga sa bato ko. Nakayakap sa akin si Devin matulog. Hindi ko alam kung anong meron sa akin. Pero kahit masama ang pakiramdam ko'y sobrang saya ko. Sa tagal ko nang nabubuhay mag-isa, I've never felt this safe and secure. Habang yakap ako ni Devin, para bang walang pwedeng makapanakit sa akin. Napapikit ako nang maramdaman kong pagkilos ni Devin. Ring pa din ang ring ang telepono niya. Ramdam kong inabot niya ito mula sa side table. Hello, manager. Bumilis ang tibok ng puso ko. My goodness, bakit pati sa pagkahusky ng boses niya ay kinikilig ako? Napakalapit niya lang sa akin dahil hindi naman nagbagong posisyon niya. Sinagot niya lang talaga ang telepono. Hello, Devin. Nakaayos ka na ba? May shoot ka ng 10 a.m. Paalis na din kami dito. Dahil malapit nga siya ay naririnig kong sinasabi ni Manager Grace sa telepono. Ano? Ano ka bang bata ka? Maganda ka na. Gising na ba si Mabel? Pakisabi maghanda siya ng breakfast. Tatayo na sana ako kaso naalala ko na nagtutulog-tulugan nga pala ako. Bakit si Mabel? Mag-drive-thru na lang kayo or dyan na kayo kumain. There is no need to come here. Cancel the shoot. Wait, what? Are you serious? Inaantok ka pa ba? Yes and yes. Napuyat ako. May sakit si Mabel. We can't go. Ikaw nang bahala, manager. Sabi ni Devin. Nag-yawn pa siya. You're canceling your shoot dahil may sakit yang si Mabel? That is ridiculous, Devin. Alam mo pa bang ginagawa mo? I don't like being lectured, manager. You know that. Cancel the shoot. I'm hanging up. Firm na sagot ni Devin bago binaba ang tawag. Pinigil ko naman ang paghinga ko nang maramdaman kong tumayo siya. Hinawakan niya ako sa noon na mas nagpabilis ng tibok ng puso ko. You still have fever. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo, Mabel. Napakatigas ng ulo mo. He said. Naramdaman kong bumaba siya ng kama. At ang sunod na narinig ko ay ang pagbukas at pagsara ng pinto. Dahan-dahan akong dumilat. Hindi ko na iwasang mangiti. Inalagaan ako ni Devin buong magdamag. Napatingin ako sa sugat ko sa braso. Nakita kong may mga bandage na yon. Mabilis ulit akong pumikit nang narinig ko ang pagpihit ng seradura. The next thing I felt is ang malamig na bagay na ipinatong sa noo ko. Naramdaman kong muling paglabas ni Devin ng kwarto. Dahil na din siguro sa sama ng pakiramdam, ay nakatulog muli ako. Pero this time ay nakatulog ako na ang saya-saya. Ang sarap sa pakiramdam na alam ko na hindi pa talaga nawawala ang Casper na minahal ko 9 years ago. He still care. He's still there. And I know deep down he still loves me. And I won't be giving up on my husband. Aayos ang lahat at babalik siya. At magiging masaya din ang love story namin. Hindi pa sumisikat ang araw pero nagsimula na akong mag-jogging. Buti naman at hinayaan ako ni Devin at di na pinasamahan pa sa iba pang mga guards. Lately after ko magkasakit last 2 weeks, ay hindi na siya naging ganoon kahigpit sa akin. Sanay na din akong matulog sa kwarto niya. Pero parang wala din siya dahil late umuwi at maaga kong umalis. Mabel! Napalingon ako sa sumigaw ng pangalan ko. Mabilis ko siyang hinarap. Napakagwapo talaga nitong isang to. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit habulin ng babae to. Uy, Cyrus! Mabilis akong lumapit sa kanya. Mabilis naman niya akong niyakap. Sa 2 weeks na nagdaan, sobrang naging ka-close ko si Cyrus. Isa siyang neurosurgeon. Mayaman at ubod ng gwapo. Pero isa siyang bakla. I told you to call me Savi, di ba? Yes, you heard it right. This handsome doctor in front of me ay isang pusong babae. Napatawa ko sa sinabi niya. Ito naman, nag-iingat lang ako. Para din sa'yo, di ba? Para di ka rin mabuko. Sabi ko. Baliw, I hate you. Sabi nito at nag-roll eyes pa sa akin. Upo muna tayo. Pagod na ako, kanina pa kaya ako tumatakbo, girl. Wala naman akong makitang pogi. Puro ka pogi. I sat down sa mini bench dito sa park. Oo nga pala. Sa tagal nating friends, hindi ko pa alam kung saan ka nakatira dito. Bakit ba ayaw mo pang ipano sa akin? Well, hindi ko yun bahay. Nakikitira lang ako so wala ding sense na ipaalam sa'yo. Sabi ko. Ay, totoo ba?
Akala ko uni ka iha ka kasi ang dami mong bodyguards nung munti ka na kitang mabangga. Di akin yun. Sa boss ko yun. Sabi ko, munti ko nang masabing asawa. Ano bang iniisip mo, Mabel? You mean, yaya ka? Gulat na tanong niya sa akin. Parang ganun na nga. Sabi ko na lang, Really? You don't look like... Sa kinis at ganda mo, bakla. Pwede kang model. Gusto mo bang mag-model ka na lang? May mga friends ako na may-ari ng magazines. Sabi niya, tumawa na lang ako at umiling. Napaka-imposible. Hindi ko na ata matatakasan pa kahit kailan si Devin. Maiba tayo. Alam mo, kahit ganyan ka magsalita, feeling ko hindi ka pa totally bakla. What? How dare you, Isabel? Isa akong Diyosa na nasa katawan ng isang macho at gwapong nilalang. Sagot nito sa akin sabay ayos ng hair niya. Talaga lang ha? May naging jowa ka na bang lalaki? Tila na umid siya dahil sa tanong ko, kaya natawa na lang ako. So what? Wala pa yung right guy para sa akin. Marami naman akong crushes, no? Crush lang? Di kaya lalaki ka talaga nagpapanggap na bakla dahil ako ang crush mo? Panunokso ko dito. Iyo, maganda ka, Mabel, pero kahit lalaki ako, hindi ikaw ang bet ko. Nagmamaldit ang sagot sa akin nito. At sino naman ang bet mo? Yung first love mo na naiwan ka dahil akala poor ka at wala siyang kinabukasan sa'yo. Diba sabi mo nagdoktor din yun? Hala, 5 years nang nakalipas. Ano kaya kung magkita kayo? Ano namang meron kung magkikita kami? Pag nagkita kami, may shook yun sa akin kasi mas maganda na ako sa kanya. Sabi nito at humalakhak, pero feel ko na hindi yun totoo. Kung ako siguro siya magre-regret talaga ako ng bongga. Pero ikaw, magpakalalaki ka na mas bagay sa'yo. Hindi yung naging bakla ka dahil iniwang ka lang nung girl na yun. Che, hoy babaeng may pangmatandang pangalan, wag mo akong asarin. Enough with my past. Wag na natin siyang pagkwentuhan. Ay, nasasaktan. May feelings pa. Natatawa kong sabi. Marahang hinila ni Cyrus ang buhok ko. Aray, bakla! Pinandilatan niya lang ako ng mata. Oo nga pala, mamaya na pala yung competition mo. Kinakabahan ka ba? Tanong niya sa akin. Buti na lang talaga na delay ang competition ko sa gymnastic, kaya nakapagpagaling pa ako. Hindi naman, sagot ko. Ang yabang. Siguraduhin mo lang na ipapanalo mo yon. Pupunta ako sa victory party mo. Sabi niya. Wow! Akala mo pupunta para i-congratulate ako, maghahanap ka lang ng boylet dun eh. Of course, ano pa nga ba? Manahimik ka, Cyrus Steven. Ihahanap na lang kita ng girl. Madami akong kaibigan. Yuck! Natawa na lang ako sa sinabi niya. Pag uwi ko sa bahay ay bumilis ang tibok ng puso ko nang makitang nakapark ang kotse ni Devin. Ibig sabihin ay umuwi na ito. Nagmamadali akong pumasok sa loob. Naabutan kong nakaupo ito sa sala. Mabilis siyang lumingon nang maramdaman niya ang pagpasok ko sa bahay. Where have you been? Tanong nito sa akin. Tila na-froze ako sa kinatatayuan ko. Nag-jogging lang. Buti dumating ka na. Nakatulog ka ba ng maayos dun sa pinuntahan nyo? Tanong ko. Yeah, nakatulog din ako sa sasakyan. Sabi nito at ibinalik ang tingin sa panonood ng TV. Ay, kumain ka na ba? Gusto mo bang magluto ako? Tanong ko. Nagpa-deliver na ako ng breakfast. Nasa dining na. Kumain ka na lang. Ganun ba? Sige, salamat. Sabi ko, hahakbang na sana ako sa kusina nang may maalala ko. Oo nga pala, Devin, aalis ako. Ngayon kasi yung competition. I know. Bored nitong sagot. Ha? You've been telling me that since last week, di ba? Sabi nito bago ako saglit na tiningnan and then balik na naman sa TV ang mata. Awkward akong tumawa. Ay, ganun ba? Makakapunta ka ba mamaya? Pwede ka bang pumunta mamaya? Pwede kang sumunod kapag nakaidlip ka. Mga 12 noon pa naman ang simula. Kinakabahan kong tanong sa kanya. I am crossing my finger. Sana pumayag siya. Kahit suntok sa buwan ng chance. Feeling ko kasi mas magiging confident ako kapag nandun siya. Sure. Nagulat ako sa sagot niya. Totoo? Pupunta ka? Hindi ko napigilan ng ngumiti. Tumingin si Devin at pinatay yung TV. Tumayo siya at lumapit. Of course. It's my wife's performance.
How could I miss it? Sabi nito bago ako nilampasan. At ako? Wala na, nalusaw na ako. Kinain na ako ng lupa. Kahit halos 10 minuto nang nakaakyat si Devin, ay tila nagpapalpitate pa din ang puso ko. Nabasa niyo ba yung sinabi niya? Halos mamatay ako sa kilig. Daig ko pang teenager na first time maligawan. Para akong lumilipad sa ulap habang kinakain ang almusal kong pancake. I am even humming as I walk around the house. Nawiwirduhan na nga sa akin yung mga guard ni Devin. 2 oras bago magsimula ang event ay nasa venue na ako. Kasama ko na ang coach ko at si Eunice. Anong meron at tila ang saya-saya mo, Mabel? Tanong sa akin ni Eunice. Ako? Masaya? Tanong ko. Ay hindi, parang mapupunit lang naman yung bibig mo sa kakangiti. Mataray na sabi ni Eunice. Ewan ko sa'yo, masaya lang ako kasi sabi ni Devin pupunta daw siya. Kaya i-reserve mo siya ng seat ha? Baka kasi pagkaguluhan yun kapag saan lang umupo. Sabi ko, ay sus, kaya naman pala. By the way, si Cyrus, pupunta ba siya? Tila nagniningning ang mata ni Eunice sa pagbanggit pa lang sa pangalan nun. Ano ka ba? Bet na bet mo talaga yun no? Sabi ko sa'yo, bakla siya. At saka hindi siya pupunta ngayon kasi may scheduled surgery siya. Maniwala ka Mabel. Kaya ko siyang gawing lalaki. Grabe, napakagwapo niya. Yummy na, doktor pa. Ang tanga-tanga ng babaeng nang iwan sa kanya. I wonder how she looks. Sabi ni Eunice na curious sa ex ni Cyrus. Mabel! Napalingon ako sa tumawag sa akin. Ate Ray! Tawag ko at mabilis siyang niyakap. If you remember guys, siya yung ate ni Devin na sobrang bait. Maganda, matalino, mabait. Isa din siyang doktor. Mabilis niya akong niyakap. Sa tuwing nakikita kita, paganda ka ng paganda, kaya hindi ko magets kung bakit pa hard to get ang kapatid ko sa'yo. Sabi ni Ate Ray. Her real name is Rayla Kylene Donovan. Ikaw talaga ate, intindihin na lang natin si Devin, matindi din yung ginawa ko. Ang saya ko nga kasi pupunta siya ngayon para manood. Sabi ko, hindi ko mapigilang kiligin kapag naaalala ko yung sinabi niya kaninang umaga. Talaga? Buti naman, mukhang natatauhan na talaga ang kapatid ko. Hayaan nyo lang si ma'am, aayos din ang trato sa'yo nun. Nasaktan lang yun kasi di ba nga, gustong-gusto ka niya para kay Devin. Guys, I hate to interrupt pero I can't help it. Ang ganda nyo pala sa personal. Nakikita po kitang napipicture sa magazine na The Doctors. Kayo po si Miss Rayla, right? Ngiting-ngiting sabi ni Eunice. Yes, hi. You can just call me Ray. And you are? Eunice! Sabi nito na halata na sobrang fascinated kay Ate Ray. Nag-shake hands sila. Hindi niyo po kasama si Stephen? Stephen is Ate Ray's 4 years old son. Yung batang nagpakilala sa akin kay Ames. Anak siya ni Ate Ray. Anak siya sa pagkadalaga. Walang nakakaalam kung sino ang daddy ni Stephen. At wala na akong balak pakialaman yun. Masaya naman si Ate Ray as single mom. Wala, nasa lolo at lola niya. Alam mo naman yung mga yon, sabik sa apo. Kaya Mabel, galingan mo para magka-baby na din kayo ni Devin. Sabi nito at nagtawanan pa talaga sila ni Eunice. Ate naman, nahihiya akong sabi. Kami ni Devin, magkaka-baby. Just that thought makes me, Mabel, tara na, mag-warm up ka na. Tawag sa akin ni Coach. Buti na lang talaga tinawag niya ako kung ano-ano nang naiisip ko. Ilang minuto na lang bago magsimula ang competition. Madami ng tao sa labas. Nakita ko na din ang mga kalaban ko na nagmula pa sa iba't ibang bansa. Ano, Eunice? Dumating na ba si Devin? Tanong ko, marahan siyang umiling. Friend, sure ka bang pupunta siya? Oo naman, pupunta yung si Devin. Hindi yun sumisira ng pangako niya even nung high school pa lang kami. Hays, sige, wag mo na muna siya isipin, mag-focus ka na muna. Ipanalo mo to. Ngumiti na lang ako at tumango sa kanya. Susunod na ako sa magpe-perform. Pero hindi ko pa din matanaw si Devin sa audience. Unti-unti akong binabalot ng lungkot. Bakit? Bakit wala pa siya? Di ba nangako siya? Trinay kong paringin yung cellphone niya. Pero cannot be reached iyon. Ano ba kasing nangyari? And our 8th candidate is from the Philippines. Everyone welcome Isabel Martina Flores. Nagulat ako nang kuhanin ni Coach ang phone ko at marahan akong itulak. Lumabas na ako. Ang daming flash ng camera. Ang daming tao pero kahit anong lingon ko hindi ko siya makita.
Wala siya sa pwesto kung saan masiglang nag-cheer sa akin si Ate Ray at Eunice. Miss Isabel, are you ready? Tanong sa akin ng MC. Kahit pa naiiyak ako dahil para akong tangang naghihintay sa wala, may part pa din sa puso ko na nag-aasam na darating siya. Tumangulang ako at pilit na ngumiti. Nagpaikot-ikot, sumabit, tumalon at huling-huli ay nagbaho. Ilang beses ako nag-exhibition sa performance ko pero sa haba ng ginawa ko hindi siya dumating. Kaya pagkatapos kong mag-perform ay dali-dali akong pumunta sa restroom. Hindi ko napigilan ng umiyak. Ano bang ina-expect ko sa tulad niya? Ang gusto niya lang naman ay gantihan ako. Natigil ang pag-iyak ko nang may kumatok sa cubicle na kinaroroonan ko. Mabel, boses ni Ate Ray. Okay ka na ba? Pinapatawag ka na kasi ni coach mo. Mag-a-announce na daw ng winner. Mabilis kong pinunasan ng luha ko. Sige na Ate Ray, lalabas na ako. Susunod na lang ako. Trinay kong pasiglahin ang boses ko. Sige, pasensya ka na talaga kay Devin. Okay lang ate. Pinigilan kong maiyak ulit. Sige, bilisan mo na dyan ha. Nang maramdaman kong wala ng tao ay tsaka lang ako lumabas. I looked at myself in the mirror. My makeup is a mess. Yung makeup talagang naisip mo. Your whole self is a mess. This is what you get for leaving him. Hindi ko na napigilang sabihin sa sarili ko. Naghilamos ako't binilisan ko ng pag-aayos ng makeup ko. Ayoko namang humarap sa audience na mukhang panda. What took you so long, Mabel? Nag-aalalang tanong ni Coach. Pasensya na po, Coach. Sabi ko na lang. Ina-announce na pala yung first runner-up, which is si Miss Norway. Ang second is Miss Spain. In fairness, ang galing naman talaga kasi nila. And tonight's champion, the one who'll be taking the award for the Summer Gymnastic Competition 2011, is no other than Miss Philippines, Miss Isabel Martina Flores. Congratulations! Masayang bati ng MC. Agad namang nagtalunan ng mga Pilipinong audience. Niyakap naman ako nila Ate Ray. They are congratulating me. Inalalayan pa nila ako hanggang sa center stage para tanggapin ang award. Pero kahit anong saya ng tao sa paligid ko, bakit parang ang dilim-dilim? Ang lungkot. Parang hindi ako fulfilled. It's because during my victory, there is one person going around and around my mind. Si Devin. Walang Devin na dumating sa araw na to. Wala siya.